Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang yung sangkay magbabalik. So ayan, bali sa video ko tayo, share ko sa inyo yung paggawa ko ng Mongo Hopia. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share muna ng ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayun mga sangkay, bali simpleng recipe lamang yung aking share sa inyo, madaling gawin at napakadaling sundan. So ayun, simulan na po natin. So ayan, bali sa ating bowl ay maglalagay lamang tayo ng asukal, mantika. Sunod natin lalagay ay tubig at tunawin natin ng maayos ang ating asukal. Subalit itong ating ginagawa ngayon is pabalat po ng ating monggo hopya. So kung mapapansin nyo is kaunti lamang po yung ating mga ingredients na ating nilagay dahil pang sariling recipe lamang po itong ating or homemade lamang po yung ating gagawin ngayong tinapay mga sangkay, dahil may nagre-request po sa atin na kung pwede daw gumawa ng kaunti lamang na tinapay para daw makagawa siya sa kanyang bahay. So ayun, pag natunaw natin yung asukal ay ilagay na natin yung ating harina. All purpose flour yung ating ginamit dyan. Bali itong ating minamasa is bubuhin lamang natin to. Take note mga sangkay, hindi na natin kailangan dito gumamit ng makina sa pagpapakinis itong ating dough. At sa pagluluto naman natin is hindi na po natin kailangan gumamit ng oven. Para po kung sakaling wala kayong oven ay makakagawa rin po kayo nitong ating hopya, itong ating monggo hopya. So ayan, kapag nabuo na natin itong ating pabalat ay pumunta na tayo sa ating susunod na gagawin. So ang gagawin nyo mga sangkay kapag nabuo nyo ng inyong pabalat ay mamasahin lamang natin ng mga ilang minuto. Hindi naman po totally makinis na pagpapakinis ng dough, is masahin lamang po natin mga 3 to 4 minutes po. So ayan, ganyan po yung aking pagmamasa mga sangkay. Bali, sundan nyo na lamang po kung paano ako magmasa ng ating dough. So napakadali lang niyan mga sangkay dahil kaunting mamasahin lamang po niyan. Mga ilang piraso lamang po yan dahil pang merienda lamang natin yan mga sangkay. Makapagbigay lamang tayo ng idea sa mga gustong gumawa ng mga pang merienda. At ayan na nga, namasa na natin ng mga 4 minutes. So ayan, bali binilog lang natin at i-rest muna natin ng ilang minuto. Ayan, mapapansin nyo hindi siya gaano kakinis. Rest muna natin ng mga ilang minuto. At habang pinapahinga natin yung ating unang dough, ay gagawa naman tayo ng ating second dough. Ayan, dalawang ingredients lang mga sangkay, all-purpose flour at mantika. Nasa screen na po yung ating kompletong ingredients. So ayan, bali kung sakaling matigas po yung ating magiging second dough ay magad na lamang kayo ng konting mantika. Tansyahin nyo na lamang mga sangkay dahil dapat dyan ay malambot po yung ating second dough. So ganyan lamang po siya kalambot. Yan, tingnan nyo sa ating video. So yan, kapag nagawa nyo na ay pumunta na tayo sa ating susunod na gagawin. Napakadali lang mga sangkay nitong ating monggo hopya. Napakadali lang gawin. Hindi aabot ng isang oras ay meron na kayong pang merienda. At ayan, kung mapapansin nyo natin second dough ay nilagay natin sa ating first dough. Diba? Babalutin natin ngayon yan. Yan, simutin nyo yung inyong ginawang second dough. Yan, gamit yung ating rubber spatula. Pero kung wala kayong rubber spatula, pwede kayo gumamit ng kutsara niyan mga sangkay pang mix. So ayan, kung mapapansin nyo mga sangkay ay binalot natin yung ating second dough. Ayan yung ating mga step. Huwag nyo pong kakalimutan para magawa nyo po ng maayos yung ating pang merienda na recipe. At ayan, kung sakaling nabalot nyo na yung ating second dough ay rest ulit natin. Ipahinga natin ng ilang minuto ulit itong ating dough. At dito sa part ay pinahinga ko lamang siya ng 10 minutes. Para kapag atin ng binanat or ninipisan itong ating dough ay hindi na siya babalik. Dahil kapag diniretso nyo siya mga sangkay, kung sakaling kabibilog nyo pa lang idiniretso nyo, kapag inyong ginamitan ng rolling pin, pinanipisan nyo ay bumabalik po yung ating dough. Kaya kailangan nyo pong i-rest muna bago nyo siya palaparin or nipisan. So yan, gumamit tayo ng rolling pin sa pagninipis. At kapag inyo nang nanipisan ay roll lang natin. Babastunin lamang natin itong ating pabalat. So ayan, panoorin nyo na sa video, sundin nyo lamang po, gayahin nyo lang kung paano ko siya ginawa. Ayan, napakadali lang gawin yan mga sangkay. So ayan, sana yung video nito ay makatulong po sa inyo sa mga gustong gumawa ng tinapay sa inyong bahay. Kahit na wala kayong makina at wala kayong oven, ay pwede po kayong makagawa ng pang meriendang monggo hopya. So ayan, paki-like at share po ng ating video ha, at i-subscribe na rin po yung aking channel kung sakaling ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe. At ayan, kung sakaling nabasta nyo na ay medyo banatin lang natin ng bahagya para mapantay lang natin yung laki nitong ating binaston. So ayan, at dyan kapag ninyo nang napantay ay formahin lang nating parang ensaymada.
So ayan, rest muna natin. Inuulit ko, napakahalaga ng ating mga step mga sangkay para magawa nyo ng maayos. So ayan, bali na rest natin ng 5 minutes yan. Ang pag-rest kasi ng do mga sangkay is para hindi siya bumalik kung sakaling ganyan ikakat na natin. Kasi kung kapuputol pa lamang nun, pag kinat mo yan, ay parang lumalaban pa yung ating do niyan. Kumbaga, ano pa siya, babalik pa siya kapag pinutol mo siya. Kaya kailangan i-rest nyo muna mga ilang minuto. So, ayan, bali nasa inyo kung gaano kalaki ang inyong do. Yan, ano lang yan, nasa 20 to 23 grams lang yan. At dito naman sa ating palaman na munggo mga sangkay, yan. Kung mapapansin nyo, gawa na yung ating palaman. Bali yung link ng paggawa nitong ating munggo filling ay ilalagay ko na lang po sa ating description. Kasama ng ating mga ingredients. So, ayun, puntahan nyo na lang sa description kung paano ko ginawa yung ating palaman. Simpleng paggawa lamang po ng palaman munggo filling mga sangkay, kayang-kaya nyo gawin yan. Napakadali lang. At ayan yung palaman natin na munggo. Yan kung mapapansin nyo, ibabalot lang natin yan ng ating do yan, oh. Laparan nyo lang yun do at ilagay nyo yung inyong munggo filling. So yan, bilugin nyo lang. At dito natin ngayon ilalagay sa ating, yan, meron tayong plato. O, dyan lang natin ilalagay sa ating plato. Hindi naman naalsa yan mga sangkay dahil wala yan yeast. So kahit magdikit-dikit yan ay okay lang. So, yan, napakasimple lang ng ating pagporma. At yun, kung sakaling ko ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan mo lang yung aking channel dahil marami na po tayong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo mga sangkay, lalong-lalo na kung kayo ay naghahanap ng mga pangnegosyong recipe na mga baking idea, ay pasyalan mo po yung aking channel dahil marami na po naka-upload. So, bali dito sa ating ginagawang munggo hopya mga sangkay is 150 grams lamang po yung aking harina dyan sa ating first dough. At sa second do naman is gumamit lamang tayo ng 25 grams. Bali nakagamit lang tayo dyan ng harina na hindi nga umabot ng 1/4 kilo. Kaunti lang, di ba? Pero meron tayong 23 pieces na hopya. So, ayan, tamang-tama pang merienda, pang pamilya lamang mga sangkay. Saktong-sakto lang. So, kung kayo gagawa nito mga sangkay, kung sakaling sanay na kayo, hindi aabot ng isang oras ay meron na kayo kagad pang merienda. Ganun lamang kadali itong ating munggo hopya. Ganun lang kadali gawin. At meron lang akong favor sa inyo mga sangkay kung sakaling kayo ay nagpi-Facebook. Kung sakaling mapadaan sa inyo yung aking video, ay paki-follow naman po ng aking page. Martel TV din po yung pangalan ng aking FB page. Sana po ay sakaling mapadaan sa inyo ay paki-follow na rin po sana ng aking page. Thank you po. At dito sa part na ito mga sangkay, kung sakaling na lagyan na natin lahat ng palaman, ito diretso salang na kagad mga sangkay. Meron tayong kawali. Bale, gumamit lamang ako dyan ng mahinang apoy para hindi po basta-basta masunog itong ating nilulutong hopya. Pero kung sakaling kayo po ay merong oven, ay pwede nyo pong isalang ito sa inyong oven. So, bale itong ating idea mga sangkay, kung wala kayong makina, wala kayong oven, ay pwede kayong makagawa nito sa inyong bahay. Itong ating recipe ng ating munggo hopya. Yan, no, napakadali. Sundan nyo lamang po ng maayos yung ating mga procedure at wag po kayo basta-basta magpa-fast forward dahil bawat video po na inyong mapapanood ay napakalaga po. So ayan, sa video na yung mga mapapansin nyo ay gumamit na tayo ng dalawang kawali dahil magbabadali na po ako dyan. Dahil meron pa akong pupuntahan. So kailangan ko kagad maluto itong aking pang meriendang munggo hopya. At dito naman sa ating pagluluto mga sangkay is ayan, kung mapapansin nyo ay pinapula ko lamang po yung bandang ilalim. At babalik rin na natin kagad kapag napansin nyo ganyan na siya, medyo mapula-pula na. So kung mapapansin nyo mga sangkay ay mainit po. Ayan o. Mainit po talaga kahit dyan sa kawali natin niluto, kahit mahinang apoy lang. So bali, ang pagluluto natin dyan ay dapat kabilaan, papulahin po natin. At kung sakaling mapula ng kabilaan mga sangkay ay yung mga gilid niya ay papulahin nyo rin po. Lulutuin din po natin. So bali yung gilid niya mga sangkay is 4 na beses ko po siyang binaligtad para maluto ko yung gilid nitong ating munggo hopya. So yun, napakadali lang mga sangkay, simpleng idea lamang po pero makakatulong po sa inyo para makagawa kayo sa inyong bahay ng ating mga pangmeryendang tinapay. At dito sa part na to ay naluto na nga yung ating munggo hopya. Ayan. So, sana itong ating video ay makatulong sa inyo, makapagbigay sa inyo ng idea. Ayan, kahit na pangmeryenda lang, ay matikman nyo yung aking recipe nitong ating munggo hopya. So, yun, nagpapasalamat pala ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy nyo pa pong suportahan itong aking
channel. So ayun, ito kapag naluto na, titikman na natin yung ating munggo hopya. Mas masarap po yung ating munggo hopya mga sangkay kapag malamig na. Ito medyo mainit pa to dito mga sangkay, muusok-usok pa yun eh. At ayun, paki-like at share itong ating video at paki-subscribe na rin po. Muli, salamat po sa panonood.